piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Tunay na napakasiglang araw na naman po ang binigay sa atin ng ating Panginoon. Kumusta? Luzon, Visayas, Mindanao at lahat ng bahagi ng mundo na naabot po ng programang ito, ang araw-araw na pagpapala. Yes, mga minamahal, araw-araw pong nagpapala ang Diyos at hindi kayang ubusin ito. Kahit buong mundo pa ang humingi sa Kanya, talagang nag-uumapaw at nagrumaragasa ang nais niyang ibigay sa atin. Kaya bago po ihatid ang ating mensahe ngayon, tayo po muna'y manalangin. Aming Ama sa langit, napakabuti mo. Tunay ngang dakila ka sa aming mga buhay. Marami pong salamat, Lord, na nandiyan ka lagi, Panginoon, sa tuwing kami tatawag at mananalangin. Sinasagot mo, Panginoon, ang aming mga panalangin. At kung kami, Panginoon, ay humihingi sa iyo, Lord, lalo na ng kalakasan, Lord, you are always available to give us what we ask. Salamat po, Panginoon, at ngayong araw na ito, sa inyo ko po'y tinataas ang aming mga puso. Hayaan mong ito ay maging bukas at maging mapagtanggap ng iyong pinagpalang salita sa araw na ito. Purihin ka, Ama, at pinasasalamatan ka namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. So, ang aking pong ibabahagi ngayon, gaano po kahalaga ang ating pagiging available o ating pagiging laging nakabukas o nakalaan ng ating mga sarili sa Diyos. Alam niyo po, ang Panginoon, gustong-gusto niyang lumalapit tayo sa Kanya. Gustong-gusto niyang pakinggan yung ating mga pagsamo. Kaya lang ang Panginoon, sa ating ding bahagi, nais niya rin, tayo rin po, ay handang makinig sa Kanya. Sabi po sa John chapter 10 verse 27, "My sheep listens to my voice. I know them, and they follow me." Sabi po sa ating wika, nakikinig sa akin ang aking mga tupa at nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. So napakaganda po ng pagpapaliwanag ng ating Panginoong Hesukristo upang tayo ay magkaroon ng tunay na kaligtasan, upang tayo po ay hindi mapunta sa mga bagay na makasisira ng ating buhay, makakapagpagulo ng ating plano, o makakapagpabigat ng ating mga daladalahin sa araw-araw. Sabi niya, ang kanyang mga tupa ay dapat laging handang makinig. Po, they listen to my voice and they follow me. Sila'y sumusunod. Kaya naman po, ako'y naniniwala na hindi nagtatapos sa loob ng programang ito ang ating buhay bilang mananampalataya. Tayo po'y nakikinig sa sinasabi ng banal na Espiritu at dinadala niya tayo sa lugar na kung saan tayo pa ay patuloy na lalago. Kaya mga kapatid, hindi ko na po pakakawalan ng pagkakataon this coming Sunday. Abay talagang maghanda na po tayo dahil maraming blessings ang naghihintay po sa inyo pag dumalo po kayo ng inyong mga simbahan na dinadaluhan. Kaya ngayon po ang nais ng Panginoon na hindi lamang natin maunawaan na ang Diyos ay nag-i-exist, na nandyan siya. Marami po kasi nagsasabi, ng mga tao ako'y naniniwalang may Diyos, at naiintindihan naman niya ako. Kaya ngayon, ginagawa ko muna lahat ang gusto kong gawin kasi naiintindihan niya, darating din ang panahon. May oras din, lalapit ako sa Diyos. Pero alam niyo po, nung nakakilala tayo sa Panginoon, hindi lamang simpleng naunawaan natin na nandyan siya. Kailangan naunawaan din natin na nire-reorient niya ang ating mga buhay. Okay? So, upang sa gayon, anuman ang ating ginagawa, ay naaayon na ito, ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga po, malagi nating pinapaalala ang sinasabi ng Aklat ng Roma, huwag na kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Sa halip, magbago na kayo ng takbo ng inyong pag-iisip. At ang pag-iisip na ito ay kinakailangan laging nakalaan or available sa nais ng ating Panginoon. Kayo ba, mga minamahal na tagapakinig? Kayo po ba may narinig nito mga nakarang araw, conviction ng Holy Spirit or galing sa langit, na vision or dreams na sinasabi sa atin? Abay, huwag po nating pakawalan ng pagkakataon na ito na gawin ang kalooban ng ating Panginoon.
Okay? Because God love is more than life. Naku, yun po yung natutunan ko, talagang nangusap sa akin. Mas higit pa ang pag-ibig ng Diyos sa buhay na ito. Po, kaya napakasarap na makinig at laging maging available kung ano ang ipinagagawa ng ating Panginoon. Okay? Paulit-ulit ko pong nasasabi ito sa aking sarili. No? Hindi naman yun ang inaasahan ng Panginoon eh. Kung you are unable, yung inability natin o yung ability natin, alam nyo, wala kang kakayahan o may kakayahan ka, lahat naman po yan galing sa Panginoon. No po? Siya po yung kumikilos, gumagawa sa ating mga buhay. Ang nais ng Panginoon, pag kailangan ka niya, naroon ka at gagawa para sa Kanya. At doon po natin mararanasan talaga. Kapag ang kalooban ng Diyos ay kung naka-align din ang ating kalooban sa Kanya, mararanasan po natin talagang kakaibang pagkilos ng ating Panginoon. Kasi nga po, sabi po ng Kawikaan, chapter 16, verse 9, ang taong nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Pansinin niyo po yung talatang ito, no? Kahit marami tayong balak sa buhay, kung hindi ipatutubad ng Panginoon, sa palagay po kaya natin mangyayari. Hindi, sabi na po ng talata, no? Ang Diyos ang nagpapatupad ng lahat ng bagay sa ating buhay. Kaya minsan talagang nandun yung ating struggle. Minsan kahit sa pananalangin, nag-i-struggle tayo. No? We wrestle in our prayer kasi nga, isa talagang yung gusto natin, yung availability natin, gusto natin ilagay sa mga bagay na hindi naman talaga nais ng Panginoon. Oo, sa tingin ng, sabi nga po ng Biblia, maraming bagay na sa tingin ng tao ay tama. Ngunit ang hangganan nito ay wakas. Kung ako nagkakamali, Kawikaan, chapter 14. Marami daw tayong nalalaman na akala natin ay tama. Ngunit ang dulo ay kapahamakan. Kaya napakaganda po, no, na talagang mas lalo nating ilapit ang ating Panginoon sa Kanyang salita dahil lahat naman talaga ipauunawa niya sa atin. Siya ang simula at hangganan ng ating pananampalataya. Kaya naway laging maging bukas tayo at handang sumunod. No po? Kasi kailangan natin yung ating faith ay may obedience. No po? Hindi puro faith. Faith without work is dead. Kaya kailangan po may obedience, susunod po tayo at sa pagsunod natin ito, ang unang i-require sa atin, available ka ba? Available ka bang dumalo ng care group ninyo po? Available ka ba dumalo ng Sunday service? Available ka ba sa mga trainings, sa mga seminar, para lumago po tayo bilang mananampalataya? Yan, praise God. Paano ba ginagawang available ng Diyos? Alam niyo po, ang Panginoon, grabe. Kahanga-hanga naman po kung paano niyang ibinibigay sa atin po ang kanyang panahon. Sabi po sa Isaiah chapter 41, verse 13 to 14, ako si Yahweh na inyong Diyos, ang nagpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ni Yahweh, Israel, mahina ka man at maliit. Huwag kang matakot sapagkat tutulungan kita. Okay? Ako ang iyong tagapagligtas, ang banal na Diyos ng Israel. Hallelujah. Ang Diyos, saan man tayo naroon, nandun siya. Anumang sandali ng ating buhay, handa niya tayong damayan. Kaya nga po, itong araw na ito, pinaniwala, meron ilan sa atin, talagang kailangan nila ng panalangin, kailangan nila talaga ang pagdatal, ng habag, ng biyaya, ng tulong ng Diyos. Ito po yung pagkakataon. Buksan lang natin, make ourselves available. Buksan po natin ang ating puso sa ating Diyos na, here I am, Lord. Kung ano yung nais mo, tulungan mo ako at gagawin ko ito. Dahil alam po natin kung saan tayo dadalhin ng Diyos, tiyak na hindi niya tayo bibiguin at hindi masasayang ang ating panahon. Kaya, hallelujah. Hayaan nating i-mold ni Lord ang ating karakter. Pag available tayo, yung presence niya, alam niyo po, lahat ng mga bagay, kung sumusunod tayo sa nais niya, doon natin makikita ang kakaibahan ng lumalakad sa Diyos at nagpapatuloy sa libutang ito. Sigurado, pagkasama natin ng Diyos, tiyak po na may tagumpay. So, okay? So, yan po yung nais ng Panginoon sa atin. Isa pang bagay na lang, bago po ako magtapos, ito po yung naman po yung dapat nating iwasan na huwag na tayo dapat maging available sa mga bagay nito. Unang Juan, Kabanatang 5, Talatang 18 hanggang 20. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Okay? Sapagkat iniingatan sila ni Kristo at hindi sila maaring galawin
ng dyablo. Mga kapatid, malinaw po. Alam ko pong nung nakilala natin ng Diyos, pinaunawa na niya sa atin. Inalis na niya tayo sa kadiliman patungo sa kahanga-hangang kaliwanagan ng kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ano man yung nangungusap sa atin, sabi ng Diyos, huwag mo nang gawin, huwag mo nang ituloy. Naway, lumapit tayo sa Panginoon na handang magpabago, handang magpatuwid, at handang magbago ang pananaw na ito nga po ay ayon na sa salita ng Diyos. Kung ito po yung hangarin natin, let us make ourselves available today na kumilos ang Diyos at gawin niya ang kalooban niya sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa hapong ito o maging sa araw na ito, Panginoon, na pinupuspos mo kami, Panginoon. Hindi lang yung pagpapala, nang higit sa lahat, ang karunungan at kaalaman, kaunawaan na nagmumula sa iyo. Na Lord, hallelujah, ang bawat isa amin, mahal na mahal mo, wala kang gustong mapahamak na sinuman. Nais mo kaming tulungan sa lahat ng anumang bagay na aming kinakaharap. Kaya itong araw na ito, Lord, nais ng aming puso na unahin ka, unahin ang iyong salita. Lord, gawing priority ang iyong mga sinasabi, Panginoon, dahil kami yung mga tupa, kami makikinig at susunod sa iyong pinagagawa. Kaya salamat po na winasak mo na ang kapangyarihan ng kasalanan sa aming buhay at kami ngayon mananagumpay sa pamagitan ng pananampalataya namin sa Panginoong Hesus. Kaya itong araw na ito kami po ilalakad sa iyong biyaya, pagpapala, from glory, from honor to honor, from faith to faith. Lord, iniulad mo ang aming buhay. From breakthrough to breakthrough, O God, mararanasan po namin. Healing after healing, Panginoon, ay tunay nga darating. Prosperity to prosperity, O God, pasasaganahin mo kami. Salamat po, God. At sa hapong ito, pinupuri ka namin sa napakagandang ginawa mo sa buhay namin. Sa araw ito, sa mga darating pa, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dinideklara. At kaming lahat na naniniwala natin magsasabi ng Amen and Amen. God bless you po and Shalom. Naranasan